Napakasarap po talaga nito, Lola. Oo nga po. Talaga? Mga apo ko talaga. Lalo akong magkakaroon ng gana na magluto dahil nakikita ko ganado kayong kumain at na-appreciate yung aking luto. Salamat, mga apo. Oh, Kuya Elvis, ba't di mo kinakain ng gulay mo? Lola, hindi nakain ng gulay si Kuya Elvis. Elvis, hindi mo gusto? Gusto po, kaso po yung karne lang. Ayoko po kasi ng gulay na to eh. Kumakain naman po ako ng ibang gulay gaya ng patatas. Eh, hindi mo pwedeng patatas lang yung gulay na kinakain mo, Elvis. Alam ka namang itapon mo yung mga gulay na yan, di ba? Masama yung pagkain yan eh. Naalala ko tuloy si Gelay, isang batang ayaw ng gulay. Bueno, tapusin niyo muna kinakain ninyo pagkatapos na magkikwento na ako. Sige po, Lola. Tapos na rin naman po kumain. Kunin ko na po yung libro. Hindi mo na kailangan kunin yung libro kasi wala naman dun sa libro yung ikikwento ko. Kasi nangyari yun sa isang kakilala ko. Isang araw sa isang simple at malayong probinsya, may dumating na mag-amang galing sa Maynila. Ito ay sina Ronald at Gelay. Pa, ang layo-layo naman po nito. Ang haba-haba pa ng biyahe natin. Oo, medyo malayo nga itong nilipatan ng auntie mo eh. Teka mo naman, oh. Ganda ng paligid. Daming puno. Kahit doon sa atin, puro building. Ayan, oh. Sariwa ng hangin. Pagkain po ba ang naaamoy ko, Papa? May burger, spaghetti at fried chicken din po ba rito? Oo, meron din, pero hindi kagaya nung nabibili sa restaurant. Huwag ka mag-alala. Kayang-kayang lutuin niya ng auntie mo. Masarap magluto yung pinsan ko na yan. Sigurado ako, marami kang matitikman dito lutong Pinoy. Pinsan, nandito na kayo. Ito na ba si Gilay? Ang laki-laki mo na. Naku, baby ka pa nung nakita kitang huli kumusta? Namiss kita Halika, gutom ka na siguro, ano? O, ayan. Nilutuan ka ng auntie mo ng fried chicken, ha? Pero kakainin mo rin yung talong. Oo, masarap yan. Maganda yan para sa digestion. Tsaka maganda lalo para sa bone health. O, di ba, Insan? Oh, kita mo na. Buti pa lang napasyal tayo dito. Hindi kasi kumakain ng gulay itong si Gelay. Talaga ba? Naku, kumain ka. Maganda yan sa katawan. Ay, nako. Kador! Sandali lang, naku, Insan. Pasensya na. Samahan mo muna ako. Ito na yung karpintero. Babalik tayo kaagad. Gelay, kumain ka muna, ha? Sandali lang kasi si Mang Kador. Samahan ko lang tayo auntie sa mo. pwesto. Busin mo yung pagkain, ha? Mang Kador! Parang di naman masarap yung talong. Magandang umaga, mga gulay. Hindi naman magandang araw, di ba? Bakit ka umiiyak? Eh paano, yung bisita mo. Tinapon yung regalo ko, yung bunga ko. Ha! Papa! Sandali lang! Babae na ikipag-usap po sa halaman. Parang si Ate Alice. Oo nga, no. Ako yata yun eh. Paano ka naman napasali sa kwento, Ate Alice? Naalala ko kasi dati, nung sa kubo pa lang nakatira si Aling Metring, puno ng halaman yung bahay niya, kaya lagi akong bumibisita dun sa kanya. Kasama nga ang Ate Alice ninyo sa kwento. Ha? Hindi kita maintindihan! Ay, sorry. Sino ka ba? Ako si Alice. Ikaw, anong pangalan mo? Jelay. Bakit gumagalaw at nagsasalita ang mga halaman dito? Nakakatakot.
Huwag kang matakot. Mababait sila. At mga kaibigan ko sila. Kaya nga lagi ko silang dinadalaw dito. Pero totoo ba tinapon mo ang bunga ni Talong? Ala, bakit mo naman yung ginawa? Ayoko naman kasi ng gulay. Kahit na. Pagkain pa rin yun. Dapat di mo sinasayang. Tsaka pinaghirapan nila yun. Alam ko na. Ipapakilala na lang kita sa kanila. Madaming mga halaman dito sa bahay kubo. Excuse me. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Alice, init-init naman dito. Pasok na ako Kayo ba? Hindi kayo naiinitan? Hindi. Mahal namin ang init na dala ng haling araw. Nagpapalaki siya sa amin. Nagpapabigay ng sustansya sa amin lahat. Gusto mo, Jelay? Hindi, okay na ako. Yun din po yung lesson namin kanina sa school, Lola. Sabi po ni teacher, yung energy raw po nanggagaling daw po yun sa sun. Tapos, tintrap daw po ng dahon. Tapos, kinoconvert po ng mga halaman yung energy na yon para po lumago at mabuhay sila. Oo nga, no. Teka, ano nga bang tawag mo doon? Photosynthesis po. Oy, ang galing naman ng apo ko. Nakikinig ka sa lessons, ano? Oh, very good. Pero Lola, ano na po nangyari kay Gelay? Oo nga, Ate Alice. Kumain na ba si Gelay ng gulay pagkatapos mo siyang ipakilala sa mga kaibigan mo? Papa! Nagsasalita po ang mga gulay! Kumakanta pa nga po sila eh! Magpakilala din kayo sa papa ko! Hoy! 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 Anak, baka naman nananaginip ka lang. Hindi po, buhay po talaga sila. Buhay talaga mga halaman, Gelay. Kaya nga tayo nakakakuha ng bunga sa kanila eh. Kelay, baka naman naiinip ka lang kaya gumagawa ka ng kwento. Pasensya ka na kung busy kami ni Auntie Metring mo. Nagpapagawa siya ng tindahan eh. Hayaan mo. Pagkatapos nun, magbabanding na tayo. Promise. O ngayon, pumasok na tayo kasi gabi na, mahahamugang kayo. Baka magkasakit kayo. Halika na. Hindi ka na. Oh, bakit hindi kayo nagpakilala nung nandyan sila, Papa? Hindi tuloy sila naniwala sa akin. Eh, hindi pwede. Hindi naman kami pinakilala ni Alice sa kanila kanina. Sa'yo lang. At saka, hindi pa tapos ang pagpapakilala namin sa'yo. Ako si Sitaw, Bataw, Patangi, Kundol, Patola. Opo. Kalabasa. Alam mo ba, kapag ako ay kinain mo, naku, marami akong pwedeng magawa sa'yo. Lilinaw ang mata mo at titibay ang iyong buto at ngipin. Oo nga, marami kaming may dudulot na bitamina. Kaya huwag mo sanang itatapon ng mga bungang regalo namin. Pero ayoko nga ng gulay. Ayoko sa mga bunga nyo. Hindi naman masarap eh. Sana wala na lang gulay para hindi na ako pinipilit ni Papa kumain. Sana wala na lang gulay sa mundo. Ano nangyari sa mga halaman ko? Hala, bakit nalanta po lahat ng halaman, Lola? Nagtampo po ba yung mga gulay? Siguro. Ang mga halaman ay para ding mga hayop yan. Kailangan alagaan sila at mamahalin. Yung iba nga dyan, habang nagditilig silang ganyan, kinakantahan at kinakausap pa yung mga halaman. Hindi ba nakakatuwa? Pero, Ate Alice, ano nang ginawa ni Gelay nung
Nalanta yung mga halaman. Ikaw din, ano ginawa mo? Jelay! Alice, laro tayo! Sige ba? Ano nangyari sa tanim? Bakit natuyo kayo? Sandali lang didiligan ko kayo. Alice, wag na! Okay nga na lanta pa ang mga yan para hindi makakapitas at makakapagluto ng gulay si Auntie. Gelay! Gelay! Anong ginagawa mo? Auntie, nandito po pala yung kaibigan ko, si Ha? Sino? Ah, yung imaginary friend mo. Yung sinasabi mong kinakausap yung halaman at saka kinakausap din siya. Totoo po. Nandito po siya kanina. Asan? Asan ba? Ay, wala naman. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Maglaro na lang tayo ng sungka. Tuturuan kita, ha? Tuwang-tuwa si Gelay. Ang batang to. Nalanta na ang mga gulay. Pero ang hindi niya alam, ginagamit din ang mga gulay sa mga pagkain gusto niya. Ayan. Naku, gagawa sana ako ng peanut butter. Peanut butter? Favorite ko po yun. Favorite mo yun? Opo. Naku, honey lang tayo ngayon. Kasi lantay yung mga mani, kaya ayun. Hindi ako makagawa ng peanut butter. Ito muna, ha? Kain ka na. Eto na, Gelay. Ang order mo, spaghetti! Bakit po hindi pula? Kasi lanta pa yung mga kamatis kaya hindi ako makagawa ng spaghetti sauce. Ayan, hinalo ko na lang sa tuna. Nag-experiment ako. Kain ka. Sinigang po ba to? Parang hindi naman Naku, nilaga na lang yan, Gelay. Oo nga, akala ko yung masarap na sinigang yung iluluto mo sa amin. Oo nga, insan kaso lanta pa yung mga gulay ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Kaya naisip ko, nilaga na lang ang lulutuin ko. Kaso wala rin naman pechay. Walang repolyo, walang patatas. Pasensya na kayo, Okay lang yan. Kahit nga kalamansi man lang sana, pang sausawan, wala rin. Okay lang po sa akin yun. Masarap naman po Ay, naku. Ano ba nangyari sa mga halaman kong ito? Magandang umaga po! Sus, Marios. Pinapabigay po ni Lola Goreng. Sinong Lola Goreng? Kapitbahay niyo po kami. Ganun ba? Ano pangalan mo? Mukhang uulan na. Halika, pasok ka muna sa Ay, loob. hindi na po. Uwi na po ako. Bye-bye. Ay, ganun. Bye-bye! Pakisabi salamat! Uy! Dali, upo na kayo. Sakto, kakain na. Ay, Gelay. Pasensya na wala kasing baboy at saka manok ngayon. Hindi pa ako namamalengke. Mabuti nga nagbigay ng gulay yung kapitbahay. Oh, bakit sabaw lang ang kinukuha mo? Hindi ka pa rin ba kumakain ng gulay? Ay, di pwede yan. Oh, mukha ka ng gulay. Kain ka gulay, marami. Busin mo yan, ha? Opo pa. Naku! Umuulan nga pala yung sampay ko. Ay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kumain ka na dyan, Gelay. Busin mo yan, ha? Pagkain pa rin yun. Dapat di mo sinasayang. Tsaka pinaghirapan nila yun.
Oh, very good Kain pa. Gusto yung gulay Sige pa. Aray! 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 Bakit anak? Papa, ang Anong nangyayari? sakit-sakit po ng tiyan ko. Ha? Bakit? Aray! Aray! Oh. Ano ba nangyari dito? Pareho naman yung kinain natin. O may kinain kang hindi namin nalalaman. Tatawain ko muna yung kaibigan kong doktor, ha? Ano bang sakit nararamdaman mo? Yung parang nagugutom po. Mangyayari yung sabay-sabay tayong kumain kanina. Kasi, Papa, Auntie Mitring, hindi ko po kinain yung ulam ko kanina. Binalik ko po. Ayun. Kaya naman pala, masakit yan tiyan mo. Nagugutom. Sige na, kukuha kita na makakain mo, ha? Kelay, anak, hindi tama yung ginagawa mo, ha? Una, pinaghirapan niya ng auntie mo. Pinagpagura niya yun, tapos babaliwalain mo lang. Pangalawa, hindi naman porket ayaw mo na yung pagkain, hindi ka nakakain. Oh, paano kung wala talagang ibang pagkain? Ha? Titiisin mo na yung gutom mo. Gusto ba mo hospital ka? Yung may injection at dextrose. Oh. Ayoko, Papa. Oh, yun naman pala eh. Yalay. Oh, eto na. Ayos ka dyan. Oh. Eh, paano ba yan? Adobong sitaw pa rin ang ulam, pero kailangan mo kumain. Ang sarap po pala nito. Yung sinasabi ko, dapat subukan mo muna bago mo ayawan. Eh, yung ibang bata nga walang makain eh. Kaya ikaw, dapat nagpapasalamat ka sa blessing ni Lord, ha? O sige na, mag-pray ka na. Thank you for the food and the hands who prepared them. Amen. Sige na. Sanay na sanay ka na sa buhay probinsya. Insan, Gelay. Gelay, kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa tiyan mo? Hindi na po, Auntie. Paano yan? Di ko po alam, pero ang kati-kati po. Parang may kumagat ah. Sandali ah. Eksakto naman, meron ditong dahon ng sili na padala si Aling Goreng. Ika. Dali ah. Ano mo dyan? Huwag mong kakamutin. Mamaya-maya, mawawala na yung katin yan, ha? Huwag mong kamutin. Nagagawa po pala ng dahon ng sili yon? Ay, oo. Naku, maraming tulong ang mga gulay sa atin. Hindi lang to nagbibigay ng kulay at saka lasa at saka sustansya sa mga pagkain. Maraming sakit ang nagagamot niyan. Diba, Ansan? Oo. May adobong sitaw pa po ba? Ay, akalain mo, Insan, oh. Nagustuhan yung adobong sitaw. Kagabi pa natin naubos yun. Ay, naku, kung may gulay lang ako dyan, ginawan na kita ng adobong sitaw. Pero may itlog. Gusto mo yon? Ay, ewan ko ba dyan sa mga halaman ko, nagtatampo yata. Tia Alice, nagtatampo ba yung mga halaman kapag di natin kinakain yung mga bunga nila? Oo naman, Elvis. Kasi nga, di ba yun yung regalo nila, yung mga prutas tsaka mga gulay, yung mga halaman? Eh, ikaw, di ba, pag nagregalo ka tapos hindi naman nagustuhan, di ba, nakakalungkot din? Eh, ano nang ginawa ni Gelay at Tia Alice? Sige na, Alice. Ituloy mo na yung kwento mo. Sige na. Galit pa rin ba kayo dahil sa sinabi ko noon? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Kaso lang sinatalong, sigarilyas at mani, nagtampo sa aking sinabi.
Kaibigan mo na rin pala sila. Alice, masama pa rin yata ang loob sa akin ng mga halaman. Sinabi ko kasi, sana mawala na lang ang gulay sa mundo. Ngayon ko lang nalaman na masarap pala ito at marami itong gamit. Sorry na ulit, ha? Sana magbunga ulit kayo. Parang may nakalimutan ka sabihin, Jelay. Yung lagi natin sinasabi pag may nasasaktan tayo ng damdamin. Uy, sorry na ulit, ha? Pati na tayo. Friends na ulit tayo. Sorry na daw, oh. Sana bumalik na kayo sa dati niyong anyo. Wow! Ano yan? Magic? Undol, patola, upot, kalabasa, at kayong lahat na ay muling masaya. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Tamas at talong, sigarilyan at mani, sitaw, bataw, patani. Patola. Apat. Kalabasa. Wow! Nabuhay ulit kayo! Sorry ulit sa sinabi ko, ha? Sitaw, ang sarap pala talaga ng bunga mo, eh. Favorite ko. Promise, titikman ko din yung mga bunga nyo. Yay! Salamat at binuhay mo ulit ang mga halaman. Dahil sa atin yung dalawa. Dahil binigyan mong halaga ang bunga nila. O ano, ipapakilala pa ba kita sa iba? Sige. I love you all. O, Gelay, kakain ka na ng gulay, ha? Oo naman, Alice. Hindi ko na babaliwalain ang mga regalo nila. At hindi na rin ako magtatapon ng ulam. Gelay! Papa, Auntie Metring, si Alice po. Magandang umaga po. Ito yung batang nagdala ng gulay nung isang araw, hindi ba? Siya po yung bumuhay sa mga halaman niyo. Aba, nabuhay nga ulit ha. Gawa po ng magic niya. Kumakanta nga po yung mga halaman kanina eh. Naku, Alice, pasensya ka na dito sa pamangkin ko, ha? Kung ano-ano naiisip. Halika, pasok tayo sa loob. Bibigyan naman kita ng fried chicken para sa lola mo. Naku, sana naman makadalaw ako sa inyo nang makilala ko siya. Ka na. Simula nun, si Gelay, na hindi mahilig kumain ng gulay, naging si Gelay na mahilig sa gulay. Sarap naman po talaga yung mga gulay, Lola, eh. Lalo na po yung mga tanim natin. Oo nga po. Yun din po yung turo sa akin ni tatay. Sabi po niya, kung ano daw po yung nakahain, yun daw po yung kakainin. Tsaka magpasalamat daw po. Kasi daw po, blessings daw po yun. Elvis, ikaw naman, Apo, anong natutunan mo? Teka lang po. Sige po, game na po, Lola. Pwede na po ako tikman lahat ng gulay na to. Kasi naganahan po ako sa kwento niya eh. Pero bakit parang marami pong gulay yung hindi kasama sa kanta? Ay di sige, isama na natin silang lahat. Bahay kubo, maganda't munti, ang halaman doon ay marami pang uri. Sa kangkong, sayote na marami. Karos, patatas, mayami. May ampalaya, repolyo, apoka. At saka meron pang pechay na masustansya. Kamote na matamis. Hilaw na papaya,
Tingin lang sa paligid ay maraming kakaiba. Yay! Ang galing naman. Nalinga kayo mga apo. Nakakatuwa kayo.